Ano nga ba talaga ang malinaw na pagkakaiba ni Bitcoin at XRP? Dito po sa mundo ng crypto, madalas paulit-ulit lamang ang debate tungkol kay Bitcoin at XRP. Pero ngayon, may mas malinaw na pananaw galing mismo sa XRPL validator na si VET. At ito po ay ini-highlight ni BD sa X. Ang kanyang punto ay simple pero mabigat. Magkaiba po ang distribution model ng dalawang asset at dahil dito, magkaiba rin ang naging takbo ng kanilang ecosystem. At kung titignan mo po ang data at history, makikita mo na ang distribution phase ang unang nagdikta ng kanilang long-term direction. Para bang dito pa lang naghiwalay ang kanilang destiny bilang digital assets. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at ang ating sunod na katanungan ay paano nga ba nagbigay ng early advantage ang BTC mining model. Yan, ayon po kay VET, napakaganda ng early distribution phase ng Bitcoin dahil sa mining model nito. Noong early years, mababa pa ang competition at marami pong nakinabang sa murang gastos ng pagmina. Ito po ang siyang nagparami ng mga early user base at nagbigay po ng legitimacy kay Bitcoin. Siya ang unang wave ng mga nakakakita ng potensyal nito bilang digital money. Pero habang lumipas po ang panahon, nagbago ang dynamics. Kapag tumataas ang difficulty at bumababa ang reward, unti-unting nagiging mabigat at mahal ang buong sistema. Ngayon ay ano po ang naging problema kapag kumapal ang Bitcoin ecosystem? Dito po pumapasok ang seryosong punto ni VET. Nang humina po ang distribution, sumulpot ang issues. May high miner cost, may rising fees, walang true finality. At laging may selling pressure kasi kailangan ng mga minero na magbenta ng Bitcoin para sa operating expenses nila. Ibig pong sabihin, built-in ang sell pressure sa ecosystem ng Bitcoin. Habang lumiliit po ang block reward, umaasa na ngayon ang network sa mas mataas na fees. Ito po ang dahilan kung bakit nagiging mabagal at mahal ang Bitcoin lalo kapag peak season. Ngayon, bakit po ba mas mahirap ipamahagi ang XRP noong una? Sa kabilang banda, sinabi po ni VET na mas mahirap i-distribute ang XRP noong early days nito dahil hindi ito naka-mining model. Ang XRP supply ay fixed mula day 1 kaya wala pong tuloy-tuloy na production. Walang reward system na pwedeng gamitin para mag-attract ng mga users sa simula. Pero dahil walang mining, wala ring long-term burden na gastos. Walang miners na kailangang magbenta just to survive para lang mabuhay. Walang need. Walang kailangan para maging mataas ang fees para mabuhay ang ecosystem. Kaya ang focus ay efficiency, speed, at saka scalability. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng no mining model sa long-term growth ng XRP? Dito po nagiging interesting ang comparison. Dahil walang block creation rewards, hindi kailangan ng XRPL ang mataas na transaction fees. Hindi rin ito nagkakaroon ng forced sell pressure. Ang validators ay hindi po nababayaran sa XRP sa pamamagitan ng mining kaya wala pong treasury na kailangang ilabas sa market. Ang result ay mas stable po ang ecosystem sa long term. At dahil cost efficient po ito, mas attractive sa enterprises na kailangan ng mabilis at predictable payments. Para bang sa XRP ay na-design para sa real-world value movement, hindi lamang po para sa speculation. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ang price potential ni Bitcoin dahil sa mga fees? Sabi po ni BD, ang Bitcoin
Bitcoin network ay kailangan pong paatasin ang fees nito para masuportahan ang mga minero habang lumiit ang block rewards. Ang problema, kapag masyado ng mataas ang fees, nababawasan po ang activity. Ang everyday payments ay nagiging impractical. Ang Bitcoin ay tuluyan pong napunta sa store of value lane, hindi po sa payments lane. At kapag tumataas po ang fees during bull runs, lumiliit ang actual utility demand. Ito po ang siyang naglilimit ng long-term upside. Hindi po ito nangangahulugang walang value ang Bitcoin, pero iba po ang structural pressure nito kumpara kay XRP. Ngayon ay bakit po ba sinabing si XRP ang closest sa original vision ni Bitcoin? Yan, ito po ang bold na statement ni Vet. Si XRP daw ang pinakamalapit po sa original peer-to-peer payments vision ng Bitcoin white paper. Hindi dahil pareho sila ng mechanism, kundi dahil nag-focus si XRP sa movement of value. Habang lumilihis po ang Bitcoin papunta sa digital gold roll, nanatili ang XRP sa payments, efficiency, low fees, at saka fast settlement. At dahil dito, mas madali po itong gamitin ng mga enterprises at mga financial institutions. Kaya ang adoption pattern po nito ay mas praktikal at grounded sa utility. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ayon po sa breakdown ni Vet at saka BD, malinaw ang structural advantage ni XRP pagdating sa scalability at saka long-term utility. Wala pong mining pressure, walang fee spikes, at may fixed supply. Habang mas dumarami ang platforms na gumagamit kay XRP para sa settlement, tumataas din ang base layer demand. Hindi po ito hype-driven lamang, kundi ito ay utility-driven. At sa crypto market, ang utility ang nagiging strongest foundation or pinakamalakas na pundasyon ng price growth or ang paglago ng presyo. Kung magpapatuloy po ang enterprise adoption, mas malaki ang chance ng XRP na bumuo ng smoother. Yan, smoother or mas malinis at saka mas malakas na paglago para sa susunod na cycle. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.